Iba't ibang problema ng Pilipinas ang inireklamo ng isang banyaga sa isang video na kumakalat ngayon sa internet. Ano kaya ang masasabi dito ng Department of Tourism? Saksi si Jamie Santos. In the Philippines, there's basketball everywhere. You have great beaches. Kung merong mga rason para masabing it's more fun in the Philippines, meron din daw listahan ng mga nakakainis sa ating bansa. 20 pa nga ayon sa isang dayuhang ilang taon nang nakatira sa Cebu na gumawa ng video blog na tinawag niyang 20 Reasons Why I Dislike the Philippines. I've also seen and experienced this country has to offer. You have a gigantic hole in the sidewalk. How do you fix it? Put a garbage can in it. Marami pa siyang napuna, tulad ng mga kalat sa kalsada, mga walang disiplinang driver, pati mga comfort room na walang tissue paper at tubig. They're not comfortable. They're uncomfortable. Iba-iba naman ang mga sentimiento ng mga nakapanood ng video bago ito tanggalin sa YouTube na nag-post. Nakakahiya rin po kasi kapag sinabi nilang comfort room tapos may papasok na ibang mga tao, lalo na pag mga sikat, tapos ganun yung room, nakakahiya po. Nainis ako kasi syempre dapat hindi negative. Kasi hindi lang naman Pilipinas may ganong place. At saka ibang bansa rin. Parang kasiraan sa Pilipinas. Pero kung may mga pangit, meron din naman daw 20 Reasons Why I Love the Philippines na nakalink sa naunang video. At bagamat iba ang nagkukwento at ginawa rin daw ng parehong grupo, dito inisa-isa nila ang mga like nila sa bansa. Tulad ng pagkakaroon ng basketball court kahit saan ka magpunta. Gayon din ang pagkamalikhain ng mga Pinoy at ang hilig at galing ng Pinoy sa pagkanta. Kaya naman sigaw nila, Go Philippines! I love the Philippines! Kaya naman kahit Department of Tourism at Palasyo hindi nababahala. Ay kaya ko rin magbigay sa iyo ng 20 dahilan or 200 reasons or 2,000 reasons kung bakit masaya dito sa Pilipinas. Each and every person who comes in, and there will be things that he will not like. There will also be things that a tourist would like in the Philippines. Gayunman, aaksyonan pa rin daw nila ang mga hindi magagandang puna. Maganda dyan makausap siya. No? Bago natin sabihin na kailangan siya mag-apologize, siguro maganda dyan kausapin. Kausapin namin sa DOT, tingnan namin kung ano ba talaga ang pake niya, ano ba talaga ang gusto niyang ilabas. At kami naman, handa naman kami magpaliwanag . Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Nakunan po ng video ang umunay initiation rites ng grupong West Pinoy Clan sa Barangay Buntalan sa Leon, Iloilo. Kitang-kita ang pagpapahirap sa neophyte na first-year high school student. Sa huling bahagi ng video, suntok, sipa at tadyak ang welcome ng miyembro ng grupo sa mga nakapiring na estudyante. Nagsasagawa na ng investigasyon ng paaralan sa tulong ng isang task force na binuo ng Department of Education sa Iloilo. Isang estudyante ng UP Open University ang nakaligtas matapos atakihin ng mga nanloob sa kanyang apartment sa Los Baños, Laguna. Kinilalang biktima na si Peter Cruz, 18 taong gulang at estudyante ng Associate in Arts Program ng UPOU. Ayon sa biktima, naabutan niya 2 suspect sa labas ng kanyang apartment, tangay ang kanyang laptop. Nanlaban si Cruz at nagtamo ng mababaw na sugat sa kanyang tiyan at braso. Samantala, posible raw tumanggap ang Department of Labor and Employment ng mga petisyon para itaas ang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Yan po ay kahit hindi pa raw tapos ang isang taong palugit bago muling makapagtupad ng wage increase na nakasaad sa batas. Ayon sa DOLE, maaring gawing batayan ng dagdag sweldo ang walang patid na pagtaas ng presyo ng langis. Sa iba pa ring balita, maayos na raw ang pakiramdam ni Pangulong Noynoy Aquino. Kasunod yan ang balita nagkasakit ang Pangulo kahapon, kaya hindi nakadulo sa ilang naka-schedule na commitment. Ayon kay Presidente spokesperson Edwin Lacerda, walang dapat ipag-alala dahil hindi naman seryoso ang naging sakit ng Pangulo na hindi na nila idinetalye pa. Kanina umaga nakadalaw daw si Pangulo Aquino sa puntod ng kanyang mga magulang sa Manila Memorial Park kasama ang kanyang mga kapatid. How is he feeling? No, kahapon he wasn't feeling well. That's why he failed to attend the courtesy call, but he worked from home. Ngayon, he is recovering, but he is up and about.
Binigyan parangal sa ika-10 Gawad Tanglaw ang ilang programa at personalidad ng GMA Network. Kabilang na po ang aking partner, si Vicky Morales. Panalo rin po ang Super Radio DZBB. Saksi si Trisha Zafra. Sa ika-10 Gawad Tanglaw, napili ng mga akademiko bilang Best News Anchor si Vicky Morales ng Saksi. Isang napakalaking blessing ito para sa amin considering galing sa miyembro ng academic community ang mga nagbigay nito sa amin. At gano'n na lang talaga ang respeto ko sa mga guro, sa mga academicians, sa mga estudyante. Wagi namang Best News Program ang primetime newscast ng GMA na 24 oras. Itinanghal namang Best Investigative Program ang Investigador, habang ang Gawad na Best Magazine Show napunta sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Isang malaking karangalan yung natatanggap namin mula sa academe. Siyempre, sa kanila na bubuo yung pamantayan ng wasto at tamang investigative journalism. Asahan po ninyo, lalo po sa mga taga-subaybay po namin na gagawa po kami at hahanap po ng mga makabuhang storya na may entertain yung mga tao, matatakam, pero matututo po sila. Pagdating sa entertainment, itinanghal na Best Gag Show ang Bubble Gang. Radio Station of the Year naman, ang Super Radio DZBB ng GMA. Ang parangal na ito na nagmula sa Gawad Tanglaw, ang magsisilbing lakas at inspirasyon ng mga bumubuo ng Super Radio DZBB. Isang taon daw matyagang sinuri ng akademikong mga bumubuo ng Gawad Tanglaw ang iba't ibang mga programa, personalidad at pelikula sa bansa hanggang mapili ang mga pinarangalan. Ang pinakauna nating pinipili yung sabay karapat dapat. Kapuri-puri at talagang ipagmamalaki mo bilang isang alagad ng kultura at sining. Sa responsibility nila ay maging ehemplo, makapagturo na maganda. Saksi! Trisha Zafra ang inyong saksi. Samantala, ilang kinatawan ng Procter & Gamble ang dumalaw po sa GMA Network. Mainit silang tinanggap ni na GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Algozon, GMA Marketing and Productions Incorporated President and COO Lizelle G. Maralag, GMA Executive Vice President and CFO Felipe Asyalong at GMA Films President Annette Gozon Abrogar. Lain po ng pulong na lupang palakasin na matagal ng pagsasama ng dalawang kumpanya. Our working relationship will continue for more years and we are really very grateful for the partnership. We want to be where people are, and it's great to see that our partners are also helping to innovate in that direction. At bago kami magtapos, nais ko munang batiin kayo din ang buong Saksi staff. Ang aking partner, Best News Anchor ng Gawad Tanglaw. Thank you very Congratulations, much. Miss Vicky Morales. Para sa atin lahat. At maraming salamat sa Gawad Tanglaw. Papalakpakan sila lahat. Okay. Kung nasa ng balita, ikaw at ang liga ng katotohanan, magkasama pa rin sa pagbalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Rescue at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.